Ito naman mga ka-RSP, kung hanap nyo ay iba't ibang klase ng pagkain, huwag na kayong lalayo. Ngayong araw, pupuntahan po natin ang isang negosyo na nag-aalok ng assorted food products mula sa classic Filipino dishes hanggang sa mga processed bottled goods. Ano nga ba ang sikreto sa isang patok na business? Paano ito lumugo mula sa simpleng idea hanggang sa maging paborito ng maraming customers? Alamin natin ang kwento sa likod ng tagumpay ng negosyong ito kasama si Dayan Medina Ilustre. Dito lang sa Negosyo Tayo. Minsan nakikrave tayo ng pagkain pero hindi natin alam kung anong pagkain ba ang gusto natin. Dahil dyan, isang negosyo na may sari-saring food products ang itatampok namin upang alamin ang kanilang sikreto sa successful na negosyo. Nagsimula talaga kami sa maliit na business lang, which is tilapia burger. And then in-involve na po namin, and then nagkaroon din po kami ng mga restaurant, mga food sa restaurant. And then nagkaroon po, during the pandemic time po ma'am, nagkaroon po kami ng mga bottle products. Actually ma'am, ano po ako, accountant po ako. So talagang nagtatrabaho lang po ako sa mga corporate na malalaki. And then nakapag-ipon po ako ng pera, tapos yun po yung aking pinagpuhunan para itayo po yung aming food business. Ito pong business po namin talagang dedicated from my father. Sa Bicol po kasi kailangan po yung ating chili, yun po yung paborito doon. So kaya yung tatay ko po, siya po yung nag-create talaga ng taste ng Filipino flavor ng chili garlic. Nilagay ko po yun sa bote. And then yun po yung aking para makatulong sa pamilya na maibenta na kahit pa unti-unti lang. So hanggang sa nag-evolve po yung ating ngayon, yung mga packaging, yung pagbubote po ay hindi po ganun kadali ma'am eh. Ang process kasi natin dito, yung lifespan, yun yung aming tinututukan dito. Dahil noon nag-uumpisa lang namin, akala namin ay pag nilagay mo sa bote, pwede nang ibenta. So nag-create kami ng label, nag-create kami ng pagandahin yung bote para maging patok. Dahil nga po, dumaan din po kami ma'am sa mga trainings sa ating mga government agencies trainings para mabuo po yung quality na pagkain. Malaki mamang ang naitulong sa amin ng produkto po namin. Dati po parang wala po kaming wala po kaming sa industry ng pagkain. Kasi pa lang maliit pa lang. So ngayon po ma'am, malaki na pong ang improvement sa tulong po ng ating government agency, especially po yung DTI Laguna po na tumulong sa amin. Yung DOST po na nagbigay po sa amin ng mga machines para po i-evolve po yung products po namin. Opo. At saka sa PhilExport po na tumulong din po sa amin na ipakilala yung products namin international po. Ang payo ko lang po sa mga gustong magnegosyo, sa mga SMEs, huwag po kayong sumuko sa kunting pagsubok lang. So kailangan po pag-igihan pa natin, i-evolve pa natin, mag-aral po tayo, iayos po natin yung pagkukulang na nakikita po natin sa products natin kung meron. And then i-evolve natin, kailangan mas makilala, i-promote natin, continuous lang po yung ating po sa larangan po ng negosyo. There's no deadline for success. Matagalan ka man, basta focus ka lang sa goals mo. Sa tagumpay pa rin ang iyong patungo. Yan po ang aral na ibinahagi sa atin ng business owner na si Christopher Bautro. Tuloy-tuloy lamang ang pagbabahagi namin sa inyo ng iba pang inspiring business stories. Mga kanegosyo, kita-kits ulit next time. Kaya naman tara, negosyo tayo!